Ba dapat bilang mga guro, kayo po yung mas nakakaintindi sa mga manggagawa? Parang 6 hours, sobrang dami nyo ng reklamo. Hindi nyo ba naisip yung ibang mga tao dyan na higit pa 6 hours yung trabaho araw-araw? Mga medical professionals, mga nagtatrabaho sa construction, mga security guard, mga call center agents, hindi nyo ba naisip yung mga taong yun? Ayun na nga, at nagbabayad na namang video ngayon ni Tito Mars about sa comment niya sa 6 hours na pagtuturo ng mga teachers. At so habang gumagawa ako ng DLL at ng mga ituturo ko for Monday, tomorrow, sagutin natin magbibigay tayo ng comment natin. Kasi medyo nainis lang ako doon. So first and foremost, no, hindi ko invalidate yung nature of work ng ibang manggagawa. Kung ilang oras man yung spend nila sa workplace nila. If they spend 6 to 8 hours, kahit ilang oras pa yan. Diba? So, but with teachers, are facing 40 plus learners. Diba? Isang section pa lang yan. Mostly, ang inahandle namin ay 4 to 5 sections times 40. O, diba? Nasa ilan yun? 300 plus. O, diba? Everyday yan with different personalities. O, diba? And besides, hindi lang kami pumapasok para magbigay ng lesson. Diba? Magturo ng number, ng sciences, what else, reading and writing, and lahat ng kung ano dapat ituro sa bata sa school. You know what? Hindi kasi pagtuturo yung nakakapagod dito eh. Yung nakakapagod is yung pagsaway sa mga batang ikot ng ikot. Habang nagkaklase ka, palipat-lipat ang upuan, nakikipagkwentuhan sa katabi. Diba? Kung ano, mas marami silang ginagawa na hindi naman related sa kung anong dapat gawin sa loob ng klase habang nagtuturo ka. So kung i-compare nyo naman na yung ugali ng mga bata, I know that teachers lang ang makakaunawa na parang iba na rin naman talaga ang ugali ng mga bata ngayon compare sa ugali ng mga bata dati. Kasi ako nung elementary ako, hindi naman din ako ganun kalikot. Siguro malikot ako, pero hindi naman malala katulad ngayon. Na kahit nasa harap na yung teacher talagang gagalaw-galaw pa din. Kami kasi dati, pag wala ang teacher, malilikot kami, syempre walang bantay. Pero pag naandyan ang teacher, approaching, kita na namin, balik na kami sa upuan, pero man ibang-iba na. Kaya doon napapagod yung mga teacher sa pagsaway. Naubos minsan ng oras sa mga batang pasaway. Di ba? 45 minutes na nga lang mag-sermon pa. So, ubos ang oras. Siguro nga kung ikaw, tampong bata pa lang, sa isa o dalawang oras hindi mo nakakayanin. Kami pa kaya na 300 plus ang hinaharap or more than ang kinaharap everyday. O di ba 6 hours yun straight ng pagtuturo. Di ba? Tapos 2 oras para gawin yung gawin yung mga dapat namin gawin for the next day. Kasi siyempre kailangan namin magpahinga. Di ba? Minsan magdadala pa ng mga dapat i-check kasi nakulang ng 2 oras sa school. So para maibalik yung mga na-check ng mga papers or mga kung ano-ano man ginawa, gagawin namin sa bahay para matapos at hindi kami matambakan. Pero, nirespeto namin lahat ng trabaho. Diba? Hindi namin sinasabing kami ang pinakapagod, kami ang pinakakawawa, hindi yun. Nirespeto namin lahat ng trabaho, diba? Lahat ng mga manggagawa. Kung ilang oras mo nang devote nila, diba? Saludo nga kami actually sa mga manggagawa na halos i-devote na yung buong araw sa trabaho. Meron pa dyang inaabot na ng madaling araw, bago uwi, diba? Saludong-saludo kami sa tiyaga ninyo sa trabaho.